nakaraang season ng palarong pusit. So, di ba, 456 na Koreanong baon sa utang, sumali sa palaro. Tapos kung sino yung mananalo, makakaahon sa kahirapan. Pero buhay nila yung kapalit. Tapos nangyari lahat ng yan dahil sa sampal na galing sa daddy na opa na nakapang-business na suot, tapos nag-aabot ng business card na para siya nagtatrabaho sa PlayStation. So, unang laro, red light, green light. Sino unang gumalaw, bading? Na-trauma lahat ng manlalaro kasi kalahati yung na-delete sa kanila dahil sa manikang to. Binigyan sila ng pagkakataon na umalis sa laro pero somehow bumalik pa rin sila. Kasi wala silang choice yan, laki na ng utang nila, boy. Etong si Jiho naman, yung bida ng palabas, nagkaroon siya ng maraming kaibigan sa laro. Para lang ma-witness niya silang lahat na balutin sa isang gift box bago sila kuhain ni Lord. Lalo na tong si Lolo na pinagkatiwalaan niya. Kinuhanan niya ng Jolene na parang bata. Tapos binaril sa likod pagtapos niyang manalo. Yun ang akala niya kasi nung manalo si Jiho, nakalabas na siya. Tapos nalaman niya sa dulo na buhay pa pala si Lolo. Tapos siya din yung may-ari ng laro. Masyado daw boring si kamatayan kaya nilagyan niya ng thrill yung buhay niya. Sumali siya sa laro. Okay, so at least nanalo na si bro, di ba? Meron na siyang 45.6 billion won. Tapos ginastos niya para sa hairstyle. Hindi ko alam bakit niya pinili yung kulay pula. Kasi ba dahil sa sobrang galit mo? Kinosplay mo si anger? Sorry bro, you did not cook with this one. Mas maangas pa yung buhok mo dito, mala John Wick eh. Pero ginastos mo yung pera mo para gayahin si Rihanna. So yun na yung nangyari nung season 1. Simulan na natin yung season 2. So hindi siya sumakay sa eroplano papunta sa anak niya. Kasi gusto niyang pigilan yung operasyon na ginagawa nila sa Squid Game. Nakakapagtaka kasi alam nung frontman kung nasaan si Jihoon. Kaya pala kasi meron siyang tracking device sa tenga niya kaya tinanggal niya talagang DIY yung surgery. Walang anesthesia, blade lang yung gamit. Sobrang gangster. Tapos yung iniiwasan niyang lalaki dati kasi may utang siya doon. Binayaran niya na tapos ngayon close na sila. Binigyan siya ngayon ng 500 million won para hanapin yung OG recruiter na nananampal. Tapos yung pulis na binaril sa isla, nabuhay. At di lang siya nabuhay, traffic enforcer na siya ngayon. From police na undercover to MMDA real quick. Sinita niya yung motorista na walang helmet. Tapos yung girlfriend nun, nag-selfie pa sa harap niya na parang nakakita siya ng K-drama idol. The disrespect na pinakita sa partner niya kaya iniwan siya deserve. So yung dalawang tao ni Jihoon nakita yung recruiter. Pinapili niya yung mga homeless kung gusto nila ng tinapay or yung scratch card. Halos lahat pinili yung scratch card kasi baka nasa isip nila, tinetesting lang sila. Iniisip siguro nila si Mr. Beast nung nagpapalaro. Ngayon pumunta sa gitna yung recruiter para ipakita yung consequence ng desisyon nila. Agresibo niyang tinapakan yung tinapay sa harap ng mga pulubi. Si bro yung tunay na villain. Tapos nahuli niya din yung dalawang tauhan ni Jihoon. Pinalaro sila ng Russian roulette na may bato-bato pick. Tapos boom, isa sa kanila yung patay. Maya-maya si Jihoon mismo yung humarap sa kanya, nilagyan niya pa ng background music yung laro nila. Russian roulette na may halong spin the battle. Unang turo kay Jihoon, bang, supot. Kay recruiter, supot. Supot, tapos supot. Sinabihan siya ng recruiter, alamin ko yung nasa isip mo. Nasa akin na yung baril, bakit hindi ko nalang iputok sa ulo niya to? Pero gusto ni bro mag-play by the rules at nakakagulat na hindi pumutok yung baril. Nakalimang kalabit na sila. Nung si recruiter na yung sunod, sinabihan siya ni Jihoon, aminin ko sa'yo, ginagawa mo lahat ng iutos sa'yo ng mga boss mo. Gumagala ka, tumatahol, kasi isa ka lamang aso sa kanila. Tahol, goyo. Au! Ay wait lang, maling pala ba? Pagtapos nun, inaccept na ni recruiter yung kanyang kapalaran. GG. Ngayon si Jihoon tapos yung pulis, gumawa sila ng team para patigilin na yung Squid Game. Naglagay si Jihoon ng tracker sa ngipin niya tapos nakipag-meet up doon sa isa sa mga guards na pinasakay siya sa limo. Nausap niya yung frontman gamit yung gintong baboy na may speaker. Player 456, nanalo ka na. Ba't nagpaparamdam ka pa? Itigil mo na yung laro. Ang daming namamatay dahil sa ginagawa niyo. Sasampalin mo muna sila bago mo patayin. Anong kakupalan yan ha? Wala kaming kasalanan. Desisyon niya ng mga tao. Si frontman ay certified gaslighter. Habang sinusundan sila ng mga tauhan ni Jihoon, pinigilan sila ng mga sniper din sa building. Kaya nag-decide na lang si Jihoon na sumama sa Squid Game. Tulad dati, pinatulog din siya ng usok. Since dinahabol ng mga tauhan ni Jihoon yung limousine, hahanapin na lang nila yung isla gamit dun sa tracker na nilagay sa ngipin niya. So ngayon, nagising na si Jihoon. Ina-announce na ngayon yung lahat ng player. Pinapakita sa screen yung bawat mukha na pinagsasasampal habang sinasabi yung mga utang nila.
45 million. 330 million. 1.19 billion. What? Talagang pinahiya muna sila bago maglaro. Tapos nakita niya yung tropa niya nung season 1, nakasama na sa laro. Ngayon, tulad nung nakaraan, isa-isa na silang kukuha ng litrato. Tapos etong karakter na to, si Thanos, trip ko tong karakter na to, yung angas ng vibe niya eh. Isa siyang sikat na rapper, kaya ang daming tao na gusto magpa-picture sa kanya. Gusto pa nila gamitin yung pang-register na camera, ginawa nilang photo booth. So ngayon, mag-uumpisa na yung first game. Red light, green light. So si Thanos, ginagamitan niya ng Riz tong si 196. Dami ng buka, nag-iiba ang iyong flower. Blooming sa damuhan, ikaw ang beauty flower. Red, orange, yellow, green, I'm a legend, Thanos. I like you. Ngayon, yung mga tauhan naman ni Ji-hoon, hinahanap yung tracking device, pero natuklasan mismo ni Ji-hoon na kinuha na pala sa ngipin niya habang tulog siya. Tapos tinanim pala dun sa lalagyanan ng bulate ng mangingisda. Lagot. Kaya napilitan si Ji-hoon na maglaro. Sinabihan niya yung mga player na mamamatay sila kapag nahuli sila ng manika na gumalaw. Pero syempre halos lahat sa kanila walang naniniwala. Niisip nila nababaliw na tong lalaking to. Pero nung nag-start na yung laro, biglang dinapuan ng bubuyog tong si 196 tapos bigla siyang binaril sa reaction niya. Sinisigawan sila ni Ji-hoon na wag gumalaw. Pero dahil sa babaeng to, nagsimula yung ibang player na magpanik. Kaya tulad nung nakaraang laro, ang dami na namang namatay. So ngayon, na-convince na sila ni Ji-hoon na legit pala yung mga pinagsasabi niya. Sinabihan niyang gumawa sila ng pila para mas mataas yung tsansa na makasurvive. Pero etong si Thanos, kahit saan palabas, bilin talaga eh. Kasi tinulak niya tong mga nasa unahan. Si bro ay nag-commit ng murder. Sobrang confident ni Thanos kasi malakas kapit niya kay Lord. Malakas kapit niya sa droga. Tangina yan. Kaya ang saya ni bro, habang maraming namamatay, nakakuha siya ng good shit. Ngayon yung iba nakalagpas na sa linya. Pero si Ji-hoon, tinulungan niya tong lalaking nakasurvive sa bala, si 444. Buti tinulungan din siya ni 120 para makaabot sa linya. Pero after ng lahat ng effort na yun, nasayang lang kasi tinuluyan pa rin siya. Maraming na-trauma ng mga player kaya nagmakaawa sila na umalis. Since di naman daw sila pinipilit, tulad ng dati, nagkaroon na naman ulit ng botohan. Intense yung botohan kasi marami pa rin gustong sumubok. Kaya nag-decide na si Ji-hoon na sabihin yung totoo. Teka, magbuelo ko sa part na to. I played this game! Pala Tagalog. Nalaro ko na to dati. Ang pangit, bawal kasi ako sumigaw, may mga kapitbahay ako. Hanggang sa umabot na parehas yung score ng 182. As usual, pinakahuli, si number 1. At pinindot niya yung bilog. Ibig sabihin magsistay sila sa Wait lang. Pota siya yung bumaril sa pulis. Si frontman. Anong ginagawa mo dito? Ba't di ka nagbabantay sa CCTV? Well, tulad nung nakaraan, si number 1 na naman yung impostor. Nilapitan niya si Ji-hoon para tanungin kung ano yung sunod na laro. Wink wink. Sinabi niya yung dalgona, yung gumamit sila ng karayom para butasin yung shape ng gitna ng candy. Pinili nila yung triangle. Pero nung pagbukas niya ng takip, oh my God. Pero panaginip lang pala yun. Phew! Ngayon magsa-start na yung actual na laro, hindi na to panaginip. Napansin ni Ji-hoon na ibang laro na to. Tapos kailangan nila mag-form ng grupo. So sa team ni Ji-hoon, si Impostor, tapos yung kaibigan niya si Jungbei, tsaka si Daeho na pareha silang sundalo. Tapos si Junhee, yung tinanggap nila kasi buntis. Tapos yung tatay ng bata kasama din sa laro. Tapos hindi sila magka-team. What kind of parenting is this? Tapos yung team ng transgender na si Yunju. Tapos may nakilala siyang babae na mukhang introvert. Dalawang mag-ina. Tapos yung baliw na to. Thanos naman yung dalawang tropa niya. Tapos yung Ea na may nose piercing. Tapos yung kasama niya mukha ng introvert. So yung lalaruin nila, Dakji, Flying Stone, Gongi na parang Korean na Jackstone, Trumpo, tapos Sipa. Damn, 5 laro sa isang laro? What? Tapos kailangan pang itali yung mga paa nila. Tapos lalakarin yung buong bilog na rainbow. Under 5 minutes. So pinapanood natin tong grupo na to. Nanalo sila sa Dakji, sa Flying Stone, sa Bly. Tapos sabay-sabay pa nilang kukunin yung isang bato na yun. Yung kabilang grupo nagja-Jackstone na. Kaso nagkamali din. Itong player 198 na to, ang malas kamo nito maging kakampi. Nakadalawang sablay si bro. Tapos finally tinamaan niya na. Wala pala siya sa likod ng linya. Pero tinamaan niya na. Siyempre kaya niya ulit tamaan. No. Pero after ng last na try, finally natamaan niya na. Kaso 20 seconds na lang. And yeah, the rest is history. Since alam na nung mga nanonood yung nangyayari, nakakapag-isip na sila ng strategy. Ngayon sunod na yung team ng transgender. Unang magdadak G, yung babaeng introvert. Ano ba pangalan nito? Si Youngmi.
Di niya mapabaliktad yung papel. Tapos pinipressure pa ng kasama nila. Pero nung tinuruan siya ni Yunju, finally, nakapasa sila. Next, yung Flying Stone. Binato ng kulot na anak, hindi tinamaan, kaya kukunin nila ulit. Naglakad sila ng nakatalikod para mas mabilis. Second attempt, pagkabato niya, tinamaan. Tapos yung nanay niya naman, yung magja-jackstone. Okay, mukhang expert pala nung kabataan to si nanay. Kaso ayun lang. Pinipressure na naman sila ng babaeng to. Ano ba pangalan nito? Sonyo. Yung shaman. Nauurat ako sa'yo, Sonyo. Maya-maya, nanalo na si nanay. Next, kay Sonyo. Ayusin mo yan ha. Kanina ka pa ng gugulo eh. Pero sa pagtali pa lang ng trumpo, nagsastruggle na siya. Nasobrahan na sa pressure, iniisip niya papatayin daw siya ng Panginoon niya. Kaya sinampal siya ni transgender. Natali niya na yung trumpo, tapos sa first try umikot agad. Mukhang malaki yung tsansa nila kahit yung crowd chinicheer na sila. Kay Yongju, yung sipa, nag-request siya na huwag siyang papanoorin kaya tumalikod sila. Pinakinggan na lang nila yung tunog ng sipa. And finally, umabot sa 5. Papunta na sila sa finish line habang chinicheer ng mga tao at umabot na sila sa finish line. The crowd goes wild sa sobrang hype nung laro. Pati yung impostor nag-e-enjoy. Nakakalimutan na yata kung sino siya. So ngayon pinapakita na tayo ng montage ng mga naglalaro. Yung iba sa kanila nakapasok, tapos nakapasok din yung iba. Pero sa gift box, hanggang team na lang nila Jihon yung natira, pati yung nasa kabila. First try, nakapasok agad sila sa Dakji. Sa Flying Stone, first try din. Okay, mukhang good sign to. Pangatlong laro, Jackstone. Okay, napasa ni bro, 3 in a row. Tapos ngayon kay number 1, natali niya agad yung trumpo. Tapos yun lang, hindi umikot. Pero chinicheer siya ng mga kasama niya, okay lang para may thrill daw yung laro. Second try po, tayo na yan layo. Tapos sa third try, wala pa rin. Nagsisimula ng mainis si frontman sa sarili niyang laro. Talagang pinagsasampal niya pa yung sarili niya para maniwala sila. Pero napapaisip din ako nagpapanggap pa ba to? Tapos sa third try niya, finally umikot na. Kaya nakasalalay na kay Jihon. Pero syempre bida yan matik panalo. I-explain ko pa ba? Pero yung kabilang team hindi umabot. Kaya pinagbabaril sila. Pagbalik nila may naganap na naman na botohan tapos lamang pa rin yung gustong maglaro. Next game yung mingle. Kailangan nila makabuo ng grupo pero nakadepende yung bilang sa announcer. Tapos kailangan nila pumasok sa mga available na pinto kapag sobra or kulang, babarilin sila. Yung mga sumunod na round napaka-intense. Yung mag-ina na hiwalay kasi kinidnap si Kulot. Pero naligtas si nanay ng 2 bida natin tapos nagkita sila after nung round. Tapos yung sunod naman, merong grupo dito na kahit kulang, pumasok pa din sa loob. Tapos nag-snitch yung gwardiya sa CCTV. Room 33, eliminated. Lumapit yung gwardiya para mag-room check. Tapos pinaputukan silang lahat. Kala nyo, ligtas kayo ha. Sa grupo naman ni transgender, may tumulak kay Youngmi. Tapos pumasok tong baby daddy ni Junhee. Kaya nalungkot yung grupo nila kasi na-eliminate na si Youngmi. Tapos yung last round, kailangan nila mag-form ng 2. Tapos dito na nagpakita ng totoong anyo si 001. Kasi 3 sila sa loob ng room. Tapos na-witness ni Junbei na binawian niya ng buhay yung lalaki gamit lang mga kamay niya. Kaya nakasurvive sila. After ng laro, nagkaroon na naman ng botohan. Pero this time, it's a tie. Nagkakagulo yung mga tao dahil hindi lahat gustong umuwi. Tapos etong si Baby Daddy, sangkop pala sa crypto scam. Tapos isa sa mga biktima niya ay walang iba kundi ang ating glorious king na si Thanos. Pareha sila nagtawag ng mga kasama nila yung mga ayaw maglaro tapos yung gusto pa. Nagkaroon ng tension yung 2 grupo kaya bigla na lang naging away. Parang pagsuporta sa bata, hindi niya kaya kalabanin si Thanos. Pero sa next scene hindi ako makapaniwala. Naglabas si bro ng tinidor. Tapos tinusok niya sa leeg. Habang hindi makahinga si bro, tinuluyan niya pa ng isang tinidor. Look how they massacred my boy. Ginawa nilang tender juicy si Thanos. Hindi ko matanggap. Lahat ng tinidor dito sa bahay, hindi ko hugasan. So maliban dito kay 001, meron pa palang impostor dito sa atin. Kasi sa paghahanap ng mga tauhan nila Jihon, ang dami na nilang islang pinuntahan. Tapos yung iba, meron pang patibong. Napaka-suspicious. Kasi yung impostor lang pala, yung captain na to. Tapos one time, nahuli siya ng isa sa mga crew na sinisira yung drone nila. Kaya hinagis niya papunta sa dagat. Tapos hindi pa naabutan ng kasama nila. Ngayon tulad nung nakaraan, ginawa na naman yung lights off. Nagkagulo na naman yung 2 grupo. Ang daming namatay sa kanila. Pero parte talaga yun ng plano nila Jihon. Kasi pagdating ng mga guard,
ginamit na nila yung tsansa para kunin yung mga baril nila. Nilabanan nila yung mga gwardya hanggang sa isa na lang yung natira. Ngayon tinipon nila lahat ng mga baril pati mga bala, tapos nag-recruit sila ng mga kasama. Tapos it turns out na etong transgender na si Yunju ay naging parte din pala ng Korean Army. Tapos siya pa yung nagturo sa mga kasama niya kung paano gumamit ng baril. Ginamit nila yung gwardya para papunta sa frontman habang kinakalaban yung ibang gwardya. Tapos etong si Yunju, inuubos niya silang lahat. Talagang asintado. Nauna sila Jion pati si Jungbei. Pero kinailangan din nila ng backup kaya sumunod to si 001. Pero nagsisimula na ulit siya maging villain dahil pinatay niya tong dalawang kakampi nila. Ngayon paubos na yung bala ng mga kasama nila. Kaya itong si Daeho, yun siya yung na-assign na kumuha ulit ng mga bala. Kinuha niya isa-isa. Tapos nung nakuha niya na lahat, hindi na siya makaalis sa pwesto niya. Nakinginig na siya sa takot. Bro, nasan yung mga bala natin? Hindi siya nagre-reply. Tapos nahulog na lang yung cellphone. Kaya si Yunju na lang yung pumunta. Nakita niya si Daeho na nanginginig tapos kinuha niya yung mga magazine. Pero huli na yun lahat. Na-hostage na yung mga kasama niya kaya hindi na siya lumaban. Kahit sila Jihoon. Tapos maya-maya nagpakita na to si frontman. Tinutukan si Jihoon ng baril pero unexpectedly yung kasama niyang si Junbei yung binaril. And yeah, tapos na po ang Season 2 recap. Kung nag-enjoy man kayo, ako hindi. Hindi na maghuhugas ng tinidor.